si Kuya Jexel, sabi niya, he has a bigger faith, kasi nagde-decide na siya about sa Kids Zone. But you know what, we are so thankful kasi it's very honor, to serve the Lord through ating blessed to bless. Kasi you know what, mas maraming bata tayong napapasaya. And every year, yan yung isa sa goal and highlights ng ating church, because you know what, the more we became successful in our Kids Zone, of course it's church success. And don't forget to pray on Palawan missions. Alam mo, kung gusto namin lahat tayo pumunta doon at someday, and as a church we will serve the Lord in Palawan. Okay? And then, today we will start our new series, what we called Masquerade. Parang wala yung isang gulong nito. Okay, we will continue, start natin yung bagong series natin is what we called Masquerade. Sometimes or most of the time, marami sa atin bilang isang Kristiyano, we have a lot of masks. Sabi nga nila, today, okay, what we are having is there's a lot of mass behind, in front of other people. Alam mo ba na tayo bilang tao, iba-iba yung personality madalas na ginagamit mo bilang isang mask, And you are trying or tend to hide something, especially to other people. Thank you, Jerica. Ayun. Muga eh. Ayan, we are trying to hide something for some reason, or sometimes, di ba, mas madali nating pekein yung ating nararamdaman or yung ating emotions pagkakaharap natin yung isang tao. Madalas, sino dito pagkakikinamusta, ang laging sinasabi ay okay lang. Di ba? Lagi, alam mo, yan yung generic na sagot natin. And especially, alam mo, kapag kami nangamusta or sometimes pagka kami nangamusta, much better, mas maganda maging open tayo. Kasi, alam mo, hindi mo makuha or masosolve yung isang problema kapag hindi ka honest and open sa isang tao. So sometimes, yan yung hirap pagka meron tayong maskarang sinusuot. And I don't know about you, I don't know kung ano yung gusto mong itago or ano yung gusto mong but sometimes we are only faking or our emotions most of the time. Tama mali? Tama ba? Ganyan tayo bilang isang tao. But you know what? Here, our goal in Masquerade, we are trying, okay, to unmask, okay, kung ano man yung merong tinatago or kung ano man yung tinatago mo or tinatago natin sa harapan ng Diyos. Because our first topic from this series is what we called hiding from God. Hiding from God. Most of the men, okay, most of the people, we are trying to hide from the Lord. Tama ba mali? Sino dito madalas we are trying to hide from the Lord because sometimes we are hiding, okay, to God. Ayaw natin magkaroon or minsan or nung wala ka pang relationship sa Panginoon, 'di ba? Ayaw mong pumunta sa church. You're trying to forget that there is God. Okay? You're trying to hide from the Lord. And sometimes you are thinking God is afar. Napakalayo ng Diyos sa akin. You're thinking, hindi malapit yung Diyos sa iyo. That's why, anong nangyayari? Lumalayo ka sa Diyos. Or ayaw mong magkaroon ng fellowship sa Panginoon. You know what? Hiding from God, okay? Ang gusto ng Panginoon kayo sa atin is wag karoon tayo ng magandang relationship sa Kanya. Alam niyo yung relationship na meron si Adam and Eve before, alam mo, yan yung gustong fellowship ng Panginoon sa atin. Before, okay, kung babalikan ninyo sa Genesis, si Lord at si Adam and Eve, they have a direct relationship with God. Naalala niyo ba yun? Di ba?
nakakausap ng Diyos si Adan at Eva, and then sumasagot sila nung time na sila ay kinakausap ng Diyos. But somehow, or meron silang fellowship. Kumbaga, they are close. Yan yung time ni Eva at Adan. Nung sila sabi diyan sa Genesis chapter 2 verse 24, for this reason, okay, ito yung create ng Diyos si Eva at si Adan. Sabi niya, for this reason, a man leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. And then the man and his wife were both naked and felt no shame. Ito yung this time, wala pang kasalanan. Okay? Si Eva at si Adan. Alam mo, yung they felt, they are both naked. Okay? So on their time, there's no sin. Okay? Hindi pa open yung mind natin sa kasalanan. Okay? Merong fellowship, direct fellowship sila sa Panginoon. And wala silang, hindi nila iniisip yung kanilang itsura on that time. So parang sabi nga nila, that time is perfect pa. Okay? Walang kasalanan sa Panginoon. Sabi diyan, no shame, ibig sabihin niyan, to be ashamed, to be disappointed, to be confused, and to become dry. So, yung fellowship nila sa Panginoon is napakaganda, perfect. Parang kakausapin nila ang Panginoon, wala silang kasalanan, and then everything was perfect in the Garden of Eden. Sabi nga nila, is napakasarap mamuhay noong time na walang kasalanan. Kasi noong time na walang kasalanan, they are perfect, okay? Wala silang itinatago, they are open, and then ito yung iniisip ko dati. Alam mo, kung di nagkasala si Eva at si Adan, walang kasalanan, there is no separation from God. Ibig sabihin, there's no hiding with the Lord. Alam nila na nandyan si Lord, and then, alam mo yung tipong ikaw is confident na harap sa Panginoon. Di ba? Ganyan yung relationship ni Eva at Adan sa Panginoon. But after that, ano nangyari? Nagkaroon sila ng kasalanan. As we read in the Bible, yung nagkasala na si Eva at si Adan. Anong ginawa nila? Sabi diyan sa Genesis chapter 3 verse 7, okay? Sabi diyan, then the eyes of both of them were opened. They realized they were naked, okay? So nung time po na kinain nila yung fruit of good knowledge of good and evil, okay? Yun po yung inutos ng Diyos sa kanila na wag nilang kakainin yung prutas na yon. Yung nasa sentro ng Garden of Eden. But nung time na kinain nila ito, namulat yung kanilang mata. Okay? Namulat na nakita nila, nagkaroon sila ng knowledge of good and evil, and then they realized they were naked. Alam mo, dito na po pumasok yung kasalanan sa tao. That's why this time, okay, we are trying to hide from the Lord. Okay? Noong time na ito, nagtatago na sila sa Panginoon. It's just because of their sin, their disobedience to God. Okay? Ibig sabihin, ngayon, namulat na sila at nagkaroon na ng barrier sa kanila ng Panginoon. Yung fellowship nila sa Panginoon is nagkaroon na ng barrier. Just like today, in our generation today, sabi diyan, mas madali tayong mag-cover up ng ating kasalanan. Okay, dito si Eva at si Dan, so they sew pig leaves together and made covering for themselves. Alam mo, ito po yung pinagkaiba natin. Ito yung ginagawa natin tuwing tayo is magkakaroon ng kasalanan. We are trying to do our best, okay, to hide from the Lord. Ibig sabihin, nung sabi diyan ng hiding, okay, ng covering, sabi diyan, which means hypocrites, okay? Nagpapaka-hipokrito tayo sa harapan
ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, we are trying, okay, na sinusubukan natin na itago yung ating nararamdaman or yung sarili natin sa Panginoon. Sabi diyan sa hypocrite, okay, hypocrites, an actor playing a role or someone wearing a mask to misinterpret reality. Alam mo, nung time na nagkaroon sila, okay, na-realize nila, nagkaroon sila ng kasalanan, nagkaroon ng, anong tawag dito, na open yung kanilang mind, okay, anong ginawa nila? They are trying to hide from the Lord. Alam mo, ito yung ginagawa usually ng tao. Once na tayo is nagkasala sa Panginoon, right now, okay, anong ginagawa natin pagka tayo is nagkakasala? Madalas, okay, ganito yung ginagawa ng tao. The men, okay, trying or tend, okay, to hide from the Lord. Number one, they do it on good acts. Di ba? Marami sa atin, kapag ka nagkakasala or nagkakaroon ng kasalanan, anong ginagawa nila? Di ba? Gumagawa ng mabuti. Bumabawi sa Panginoon. Di ba? Ayan yung ginagawa natin. Or sometimes, we are trying, okay, to ignore yung ating kasalanan sa Panginoon. Di ba? Kapag ka tayo nagkasala, ayaw natin or ayaw na natin minsan balikan or pag-usapan or ay i-deal yung ating nagawang kasalanan. Alam mo, ganyan yung ginagawa natin. Or sometimes, we are trying to, iangat yung sarili natin na hindi naman ganon kalaki yung aking nagawa kasalanan. Ano yung tinatawag? Kaya meron tayong tinatawag na sinasabi natin, that is only a white lies. Diba? Ayun na yung ginagawa ng tao kapag sila ay nagkakaroon ng kasalanan. But you know what? Alam mo kung anong gusto ng Panginoon sa atin is magkaroon tayo ng magandang relationship sa Panginoon. And ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos, okay? Magtatago tayo sa harapan niya. You know what, mga kapatid, ito yung pinakamahirap sa ating bilang Kristiyano. Once na nagkaroon tayo ng kasalanan, anong ginagawa natin? Diba, lumalayo tayo lalo sa Panginoon. Diba, lalong tumitigas yung puso natin sa Panginoon. You know what? Ayan ay isa sa parte ng Satan's shame game. Yan yung isa sa parte ng strategy ni Satan at yan yung gusto niya. Malayo tayo sa Panginoon. And alam mo, ito yung mga strategy na ginagawa ni Satan. Number one, you experience something deeply or painful. Sino dito nung time na nagkasala ka, okay? And then, okay, nagkaroon ka ng nasaktan ka at ikaw ay napalayo lalo sa Panginoon dahil, okay, sa masakit na iyong karanasan. Alam mo, pinapamuka ng dyablo, okay, ni Satan, yung bagay na nangyari sa iyo. Satan's shame game is what? Paulit-ulit niyang binabalik yung kasalanan na ginawa mo. That is why hanggang ngayon, okay, ang layo mo pa rin sa Panginoon. Di ba? Kasi paulit-ulit at inuulit-ulit yan ni Satan, nire-remind sa'yo, pinapakita sa'yo na ito ka. Sino naka-experience ng ganyan? Paulit-ulit, okay, yung sakit. Alam niyo yung kasalanan na ginawa mo, okay? Paulit-ulit yan, ibabalik ng dyablo. Yan yung Satan's shame game. Number 2, sabi diyan, you connect what happened with who you are. Sometimes our struggle, di ba pagka tayo nagkasala, anong ginagawa natin? Yung we struggle na maging defensive. Tama mali? Di ba? Nagiging defensive tayo kapag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan.
At ikino-connect na yan, ni Satan kung sino ka, kung ano ka. Di ba? Ano nangyari kapag nagiging defensive tayo? Napaka-sensitive na natin. Madali na tayo magalit. Di ba? Yan yung Satan shame game. Binibigay sa iyo or pinapakita sa iyo ni Satan, okay, yung struggle mo na ikaw, ganito ka kapag ka ikaw is nasasaktan. Kaya maraming Kristiyano, yung lagi nila sinasabi na open appendicitis. Ibig sabihin, kinamusta mo lang or binigyan mo lang ng something na hindi naman talaga sinasadya, nabanggit mo, okay? And then, na-offend agad. Ibig sabihin, okay, kinokonekta ng Diyos kung sino ka. Magagalitin ka, di ba? Babaero ka, makasalanan ka, magnanakaw ka, laging kinokonekta ng dyablo yan sa'yo. Di ba? Manloloko, di ba? Yan yung kinokonekta ng dyablo sa'yo. That's why, okay, imbis na lumapit ka sa Panginoon, ano nangyari? We are trying to get away from God. Alam mo, ang gusto sa atin ng Panginoon is magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. And sometimes ito yung pinakamahirap Ayaw mo nang malaman yung katotohanan kapag ka ikaw is nasasaktan. Di ba? Kapag ka ikaw is nagkasala, ayaw mo na, okay? Kino-confront ka. Okay? And then ano nangyari sa pangatlo? You believe the only way to be safe is to hide. Ito po yung isa sa pinakamalala or pinakamalalang posibleng mangyari sa iyo once you are hiding with the Lord. Ano nangyari? Alam mo, sa kadalasan, okay, as we go on our fellowship or in our relationship with God, ang ginagawa natin, lumalayo tayo lalo sa Diyos. At alam mo, the more na lumalayo ka sa Panginoon, okay? The more na ina-isolate mo yung sarili mo, the more na nararamdaman mo na wala talagang Diyos. Na walang nagke-care sa iyo, na walang nagmamahal sa iyo. That's why, alam mo, mga Kristiyano, okay? Ito yung hindi ko malubos maisip Madalas tayo, pagka tayo yung nagkamali, di ba? Tayo na yung lumayo. At tayo pa yung tayo pa yung ma-pride. Tama? Ang hirap sa panahon natin ngayon, alam mo, kung sino na yung mali, siya pa yung matapang. Di ba? That's why, ina-isolate mo lalo yung sarili mo. You have a pride. You have a pride na ayaw mong magpatulong sa iba. You have a pride na kaya mo. Di ba? You have a pride. And then sometimes, alam mo, habang lumalayo ka sa Panginoon, at ikaw na lang, hindi mo napansin, ikaw na lang mag-isa. And you know what? Once na mag-isa ka na, there is mind games na lalo ni Satan. And usually, ito po yung nakakalungkot. There's a lot of people, they are committing suicide. Because of their hiding and getting away from someone. Or from some people na talagang makakatulong sa iyo. Yan po yung ginagawa ni Satanas. Yan po yung gustong mangyari sa atin or sa atin ng kaaway. We are trying to hiding from God. You know what? Hindi mo na nakikita yung gustong gawin sa iyo ng Diyos. Ano ba yung gustong gawin sa iyo ng Diyos? You know what? Ito yung Ito po, lagi yung tatandaan natin. Madalas kapag tayo is nagkasala, akala mo ikaw yung lumalapit sa Panginoon. Alam mo kung anong ginagawa ng Diyos? Gustong iparamdam sa iyo ng Diyos yung pagmamahal niya. And sometimes, once you ignore it, ikaw na mismo yung gusto mong lumapit sa Panginoon, actually mali. Yung Panginoon yung lumalapit sa iyo una. Alam mo, yung Panginoon, okay? Kanina, nakita natin, ano nangyari? Si Eva at si Adan, they saw the fig trees. Anong ibig sabihin nun? Sila mismo yung gumawa ng solusyon para mapalapit sila sa Panginoon ulit.
Okay, they sowed their own fig trees. Alam mo yung ginawa nila, di ba yung halaman? Okay, yan po yung ginamit nilang pantakip saan? Sa kanilang sarili. But by this time, okay, by this time, anong ginawa ng Panginoon? Tines sila, lumapit sila. May kasalanan sila sa Panginoon, but this is what happened. Sabi diyan, then the man and his wife heard the sound of the Lord. Ito yung fellowship pa nila sa Panginoon eh. Alam nila na yung Diyos is papalapit. Okay? Then God is trying to test them. Sabi diyan, God as He was walking in the garden in the cool of the day. Grabe no? Parang ang sarap nito sa pakiramdam kasi yung time na to kay Eva at kay Adan, napaka-ramdam nila yung presensya ng Diyos. Ibig sabihin, alam nila na napakalapit ng Diyos sa kanila. Napakalapit ng Diyos sa kanila. And then sabi dito, and they hide from the Lord God among the trees of the garden. Si Lord, alam na ni Lord kung nasan ka. Actually, in the Garden of Eden, si Lord na yung unang nag-approach. Si Lord na yung unang lumapit, di ba? Nagparamdam na si Lord kay Eva at Adan. But they are trying to hide from God. But sabi dito, but the Lord God called to the man, where are you? Actually, this is not alam ng Diyos kung nasaan sila. Okay? And then he answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hide. Alam mo mga kapatid, madalas sa atin, okay, we are afraid kapag lumapit sa Panginoon pagka tayo nagkakasala. Alam mo, nagtatago tayo. Tapos nalaman niya, okay, sinabi niya, that I was naked, which means, okay, this is the time na sana, okay, humingi na siya agad ng tawad kay Lord. Kasi alam ni Lord na nagkasala siya at alam ni Lord kung bakit siya naging naked. Di ba? Alam ng Panginoon kung bakit siya naging naked. But this time, hindi pa rin umamin si Adam and Eve. And still, they are trying to hide from the Lord. Alam mo mga kapatid, sa atin ngayon, once na nagkasala tayo sa Panginoon, rate natin yung sarili natin from 1 to 10, gaano tayo ka-honest sa Panginoon? Where are you with God? Did you ask for forgiveness? Did you ask again, okay? Again, ang gusto ng Panginoon sa atin is yung relationship. Okay? Tayong tao mismo, okay, yung nag-create ng way para mapalapit lalo sa Panginoon. You know what? Religion cannot save you. Okay? You cannot hide from religion. Alam mo, ako mismo, I cannot hide from being a pastor. Di ba? Lahat tayo, pantay-pantay sa harapan ng Panginoon pag tayo is nagkasala. Wala pong title dyan. Okay? Wala pong title dyan. All of us are sinner in front of God. Tanong ko sa iyo, once na being honest with God, okay? Gaano ka kalapit sa Panginoon? Or ikaw, yung the more na nagkasala ka, the more kang lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, ang gusto sa atin ng Panginoon, fellowship with the Lord. Relationship with the Lord. Hindi kayang mapalapit or hindi mo kayang mapalapit sa Panginoon through serving. Okay? Through doing good works. Your relationship with the Lord, yan po yung nagmamatter lalo sa Kanya. That's why, ito po yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Sabi dito, then the Lord, okay? The Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Alam mo, this time, okay,
God is waiting to meet us in all of our nakedness. A new clothing we can truly live in. Alam mo, yung Panginoon mismo, okay, yung gumawa ng way para magkaroon tayo ng fellowship again with Him. On this time, okay, alam mo, naniniwala ako na si Lord na mismo yung gumawa ng solusyon or ng hakbang para i-reach out tayo. Na-gets nyo ba? Yung gusto ng Diyos sa atin is magkaroon tayo ng magandang fellowship sa Kanya. Ibig sabihin, alam mo, yan yung yan yung gusto, yan yung iniisip ko. Alam mo, kapag ka nagkaroon ka, itong si Ahay dyan, alam mo yung gusto ko maging honest siya sa akin. Di ba? Ganyan yung relationship na gusto ng Diyos sa atin. That we are honest, okay, with our feelings. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung nagawa mo. You know what? You can talk to God. God, is always waiting, okay, to meet us in all our nakedness. Kung tutusin, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano nasa isip mo ngayon. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung anong situation meron ka. Alam ng Diyos kung ano yung panalangin mo. Alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo. That's why He is ready to meet you with all of your needs. Alam mo, ang kailangan lang natin is what? Lumapit sa Panginoon. Sabi nila, malayo ang Diyos? No. Sobrang lapit ng Panginoon. That's why, in our sin, in our mistake, okay, yung Diyos na mismo, yung laging na gumagawa ng paraan para lumapit tayo. Sabi dito, God is saving God. Okay? God is saving God. However, the fact that He clothed, okay, Adam and Eve testified to that an animal sacrifice to provide, okay, a garment of skin. On that time, sabi diyan, you know what? Naniniwala ako na ginawa ng Diyos, okay, that their sin, okay, has something to be offered. At alam mo kung ano yun, yung animal, okay? Yung that's why dito pa lang in this point, okay, pinapakita na ng Panginoon that on their time, once na tayo is nagkasala, magkaroon ka lang ng offering para sa Panginoon, and then that time, okay, you are now a new, okay, and clothed and forgiven in front of God. Alam mo, sa atin ngayon, okay, in our time, God already provide as a solution. With our problem, with our sin, okay, God has already provide kung sino, okay, yung inoffer ng Panginoon, which is what? Sino? Si Jesus Christ. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, God has united you with Christ Jesus. Christ made us right with God, and He made us pure and holy, and He freed us from sin. Alam mo mga kapatid, si Jesus Christ ay naging sacrificial offering sa Panginoon para tayo ngayon, okay, ay magkaroon ng magandang relationship sa Panginoon that every time that we will talk to God, we have a confident at mas madali tayo makakalapit sa Panginoon because of Christ. Sabi ba dito, and all who have been united with Christ in baptism had put on the character of Christ, like putting on a new clothes. Ibig sabihin niyan, alam mo, before we are naked, but when we accept Christ as our Lord and personal Savior, as God, okay, has already provide, okay, the solution of our sin, the solution for us to become clothed in front of God is through Christ. Wala nang iba. Alam mo, kaya ngayon, we are so blessed. Kailangan ng Diyos, alam mo,
tanggalin natin yung maskara natin. Take off your mask, and right now, alam mo, once na nagkasala ka, just be honest to God. Ang gusto sa atin ng Panginoon, hindi yung every Sunday or hindi religion, hindi baptist or hindi kung anumang mabuting gawa yung makakapagpalapit sa iyo sa Panginoon. It is still your relationship with God. Kasi in our church, we are not promoting religion, di ba? We are not promoting kung sino man. Alam mo, pinopromote natin is yung relationship mo sa Panginoon because that matters the most. Ayaw natin na kapag ikaw nagkasala, lumayo ka lalo sa Panginoon. You know what? The more na magkasala tayo, the more na lumapit tayo sa Panginoon. And we are taking off the mask na meron tayo ngayon. Right now, I invite you to pray with me.